Una sa lahat, Japan, niyanig ng lindol, nataranta ang mga namimili sa tindahan. Pati sa mga subway station. Kasunod pa ng lindol, may sumiklab na sunog. Bumaharin at may banta ng tsunami. Ang lagay ng mga Pinoy sa Japan at ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Unang araw ng 2024, disgrasya agad ang sumalubong sa mga sakay ng jeep na nahulog sa kanal sa Antipolo. 14 ang sugatan. Bagong taon at bagong buhay rin sa batang pinutulan ng kamay matapos masabugan ng paputok sa Maynila. Back-to-back na sunog sa lubong. Motorsiklong ginamit pampaingay, nagliyab. At sunog sa dalawang warehouse hinihinalang dahil sa paputok. Long weekend is over, mga nagbakasyon sa probinsya nagsisipagbalikan na sa Metro Manila. Back to work na bukas. Sa Frontline News Abroad, hindi po yan fireworks display ha, kundi airstrike ng bakbakang Israel at Hamas. Bagong taktika raw ngayong bagong taon ikinakasa ng Israel para sa ekonomiya. At kasi simula pa lang ng 2024, sandamakmak na agad ang mga exciting part na dapat ninyong abangan. Isang malakas na lindola nagpayanig sa Japan ngayong unang araw ng taon. Nagdulot yan ng sunog, baha at may banta pa ng hanggang 5 metrong taas ng tsunami. Kumusta naman kaya ang mga kababayan natin doon? Alamin sa report ni Gerard de la Peña. Animoy laruan ng bahay na ito kung iyanigin ng magnitude 7.5 na lindol sa Ishikawa, Japan. Ramdam din sa video na ito ang pag-uga ng lupa. Hanggang sa makitang umuusok ang ilang bahagi ng syudad. Nataranta rin ang mga namimili sa isang tindahan. Nagbagsakan ng mga paninda. Meron pang napaluhod at napakapit sa kasamahan. Ang malakas sa pagyanig, sinundan ng sunog. Inaalam pa kung may nasaktan dyan. Dito naman sa subway, bumaha. Natigil ang biyahe ng tren at napaupo ang ilang pasahero. Saglit pang nag-brown out. Sa kuha naman ng CCTV, makikita ang paglakas ng alon bunsod ng lindol. Nagbabala na ang Japan Authority sa banta ng hanggang 5 metrong taas ng tsunami. Sintaas yan ng giraffe. Sa Nagano, Japan naman, kung saan umulan ng snow, nagbagsakan ng nyebe sa bubong ng mga bahay sa tindi ng pagyanig. Wow, it's huge. Pati raw ang mga turistang nagsusnowboarding, nagulantang sa lindol. Well, I think we just experienced a 7.5 earthquake. Pretty massive, if you ask me. So the whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything on the table. Maging ang mga kababayan natin sa Japan, naramdaman ng malakas na pagyanig. Halos mahulog na ang TV sa lakas ng pag-uga. Rinig ang dagundong ng mga nagyuyug-yugang gamit sa apartment ng OFW na si Nyeldong Yapon. Aniya, nagtago siya sa kama dahil sa abot langit na takot. Naglindol siya ng maliit. So, is ko na naglindol. Tapos, mga ilang minutes siguro, nag-alarm yung emergency alert namin. Yung sa messenger, yung sa email namin. Lumikas na sa ibang lugar ang karamihan sa mga kasama ni Niel dahil sa banta ng tsunami. Pero si Niel, hinihintay pa raw ang abiso ng paglikas mula sa kanilang kumpanya. Yung mga kasama kong Japanese dito, nagsialisa na din.
nagsinalisan yung mga kasamahan kong Japanese sa kabilang apartment, din dito sa kabila. So, sa more or less siguro, ako na lang yung nasa taas. Pagdating sa Tokyo, ramdam din ang pagyanig. Ang OFW na si Kin, na-trauma sa nangyari. Nasa restaurant kasi siya nang lumindol. Galing pa ako ng vacation, so pagdating ko sa sa restaurant, parang nahihilo ako. So akala ko lang dahil sa train, pero earthquake na pala. Kulong lang po sa kwarto hanggang magjo-duty next week. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino sa Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Balita naman dito sa Pilipinas, disgrasya ang sumalubong sa bagong taon ng mga pasaherong sakay ng jeep at nahulog at sumubsob sa kanal sa Antipolo City. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nahulog sa creek ang pampasaherong jeep na ito sa barangay San Isidro, Antipolo City kaninang alas 2 ng hapon. Ang mga pasahero isa-isang tinulungang palabasin ng mga residente at dumaraang motorista. Ang lalaking ito napahiga na lang sa kalsada habang iniinda ang sakit ng dugoang kamay. Duguan din ang ilong ng isa pang lalaking ito habang yakap-yakap ang kanyang anak na kasama rin sa mga sakay ng nadisgrasyang jeep. 14 na pasahero ang sugatan, agad silang dinala sa ospital. Habang ligtas naman ang sanggol na ito at ang kanyang ina. Batay sa pagsisiyasat, may iniwasang motor ang jeep habang binabaybay ang pababang bahagi ng sumulong highway. Nawalan daw ng preno ang jeep hanggang sa dumire-diretso at bumulusok sa creek. Sa halip daw po na yung motor ang mabangga niya, pinilit po daw po niyang ikabig at sila po ay dumiretso dun sa kanal. Kasama namang nailigtas ang driver ng jeep. Itinanggi niyang nakainom siya. Alam ko kung nakainom, hindi rin naman daw po. Okay naman yung driver, meron lang po siyang contusion sa noo. At wala naman siya ibang malalang pinsala sa katawan. Patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Isa pang aksidente. Na hit and run ang isang lalaking tumawid sa pedestrian lane sa Silang Cavite. Ang driver, lasing. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Biyernes ng gabi nang masapul sa CCTV ang pagtawid ng lalaking ito sa pedestrian lane sa Silang Cavite. Huminto pa siya sa gitna pero ilang saglit matapos niyan, dumating ang isang owner-type jeep at nasagi siya. Tumila po ng lalaki habang nagdire-diretso lang ang nakabundol na jeep. Naisugod pa sa ospital ang 20 anyos na biktimang si Jonel Abalos pero idiniklara na siyang dead on arrival. Base sa investigasyon, pauwi na galing trabaho ang biktima ng masagasaan. Mabilis po yung takbo ng OTJ po at nakita na rin po namin sa CCTV. Based po doon sa CCTV ma'am, talaga hindi po siya uminto at bagkus po ay nagpapabilis pa siya ng takbo. At meron po tayong suspect na nakakita at hinabol po siya. Hindi naman matanggap ng nanay ng biktima ang sinapit ng kanyang panganay at nag-iisang anak na lalaki. Pangarap pa po niya magtapos ng pag-aaral, kaya nga po siya pumasok bilang doon sa pinagtatrabahoan niya kasi balak niya sa susunod na taon babalik siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Matapos naman ang backtracking sa mga kuha ng CCTV, natunton at inaresto na ng mga pulis ang suspect sa Talisay, Batangas kagabi. Tumanggi muna mga pulis na pangalanan ng driver. Pero paliwanag daw niya, lasing siya nang mangyari ang disgrasya. Pauwi raw ang suspect noon mula sa party ng kanyang mga kaibigan. Mahaharap ang suspect sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Bagong taon, bagong buhay ang haharapin ng batang pinutulan ng kamay matapos masabugan ng paputok sa Maynila. Ang insidenteng yan nasa poll sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Sa kuha ng CCTV nitong besperas ng bagong taon sa Barangay 574 sa Maynila, makikita ang 4 na batang ito na tila nagbo-bonfire sa gilid ng kalsada. Maya-maya,
nasabugan sila. Ang isa, humandusay. Base sa investigasyon, inipon ng mga bata ang mga pulbura at paputok sa lansangan. Pinagsama-sama nila ito sa kasindihan. Yan tuloy, sugatan silang lahat. Hindi kayo natakot? Pinulot? Takot po. Oo, tapos? Nilagay po agad ni Adrian. Saan? Sa may apoy. Tapos? Bigla pong sumabo. Hindi nyo sinindihan? May apoy na po yung Ang 8 taong gulang na biktimang pinakamalapit na naputukan, kinailangang putulan ng kaliwang kamay. Yung kamay niya po talaga, wala na talaga. Puputulin na po talaga yung kasi nung hawak-hawak ko yung kamay niya, nakalaylay na po talaga eh. Wala na po talagang buto eh. Nasaan ba kasi ang mga magulang ng 3 batang magkakapatid at kanilang bata ring kapitbahay? Bakit sila hinayaan lang sa kalsada gayong nasa edad 8 pababa lang sila? Kwento ng tiyahin ng mga biktima. Abala ang mga magulang ng mga bata kaya hindi na malayan ang nangyari. Sa ngayon, tulong pinansyal ang panawagan ng ina ng naputulan. Sabi na, isapan na lang po siya. Iyak nga ako ng iyak eh. Ayon naman sa barangay, paulit-ulit sila nagpaalala sa mga residente na bawal gumamit ng paputok. Pero sadyang may mga residenteng pasaway. Makukulit gaya ng mga batang nakita mismo ng News 5 na nagpapaputok kagabi sa Tondo, Maynila. Merong may mga hawak pang plapla, 5-star at whistle bomb. Gaya ng batang ito na nasa 5 taong gulang lang pero nagsisindi na ng 5-star. Meron ding mga batang walang takot na sinalubong sa kalsada ang mga nakasinding paputok. Natatakot naman daw ang mga magulang ng mga bata pero mahirap daw talaga silang sawayin. Natatakot nga po kaya kailangan lumabas. Hindi ko kami nagpapaputok, yung mga kapitbahay lang po namin. Kung mismong mga magulang ay nahihirapan, lalong hirap ang mga taga-barangay. Kahit nga raw yung ilang napadaan lang, hinagisan pa ng paputok, kaya sa ospital ang salubong sa bagong taon. Katulad ng batang ito na tinamaan ng kwitis sa kamay. Pumulupot po sa niya, tas ngayon, hindi niya pa sinabi, kinip niya lang ng ganyan, siguro hindi niya na matiis yung sakit, saka lang siya nagsabi. Itinakbo rin sa East Avenue Medical Center at Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City ang mga napuruhan ng paputok. Sa kabuuan, 231 na ang bilang ng mga naputukan. Ayon sa Department of Health, mas mataas yan kumpara nung pagsalubong sa 2023. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, posibleng dahil ito sa pagluluwag ng COVID restrictions. Tandaan natin, last year meron pang public health emergency status ang ating bansa. Ngayon lang na-release. So talagang parang mayroong tapang revenge drive ang ating mga kababayan. Bukod sa mga naputukan, may 5 rin daw na biktima ng ligaw na bala ayon sa DOH. Pero sa datos ng PNP, 2 ang insidenteng naitala kung saan tig-1 patay at sugatan. May isa ring namatay dahil sa paputok ayon sa PNP. Higit 500 naman ang na-record nilang sugatan. 2 rin ang patay sa sunog na ang mitsa ay paputok. Hindi pa inilalabas ng PNP ang detalye sa mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Sa Cebu City naman, biglang nagliyab ang segunda manong motorsiklong pinaharurot bilang pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Nasa frontline ng balitang yan si Jana Roa. Ilang minuto bago salubungin ng bagong taon, binobomba ng lalaking ito ang kanyang motorsiklo bilang pag-iingay sa pagsalubong sa 2024. Nang biglang nagliyab ang motorsiklo. Sa gulat at takot, napakaripas ng takbo ang lalaki. Kanya-kanya ring sibat ang mga tao sa covered court sa Sambagdo, Cebu City. Buti na lang daw at agad naapula ang apoy. Lalo't malapit lang sa residential area ang lugar kung nasaan ang motorsiklo. Sa tindi ng apoy, namuti ang motor habang natutuklap na ang ilang bahagi nito. Base sa investigasyon, segunda mano at kinumpuni lang ang nasunog ng motorsiklo. Tinanggal pangaraw ang muffler ng motorsiklo para mas maingay ang tunog nito sa bagong taon. Tinanggal yung tambutso, rangrang, revolusyon. Pag revolusyon, mayroong leaking yung makina niya. Pagkatapos pag rangrang, ni spark ang tambutso ni buga ng apoy, dinakip yung gasolina. Ayon sa mga bumbero, delikado ang ginawa ng lalaki. Maraming posibilidad. Maybe
may leak yung ano niya, no, sa hose, yung gasoline or whatever na contribute sa paglaki ng apoy. Dahil wala namang nadisgrasya, nasunog na ari-arian, wala nang isinampang reklamo laban sa may-ari ng motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nasunog din kanina ang dalawang warehouse sa Malabon. Ang iniimbestiga ang sanhi niyan, paputok. Nasa Frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Kita mula sa mga bintana ang malaking sunog na sumiklab sa Potrero, Malabon, pasado 1:00 na madaling araw nitong 1 ng Enero. Natutupok ang mga nakaimbak na panindang bike parts. Nabalot din na makapal na usok ang lugar na bukod sa sunog, may nagmula rin sa mga paputok. Kwento ng katiwala ng warehouse na si Jmar, unang sumiklab ang sunog sa katabi nilang bodega na pagawaan naman ng tela. Tumakbo po ako doon sa may bubong. Hindi nung nakita ko, mabilis na po yung apoy. Galing kabilang side po sa garments. Nagawa ni Jmar na maisalba ang ilang gamit gaya ng tangke ng gasol, speaker, amplifier at drawer ng mga damit. Pero sa taranta, hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas. Ang mga rumespondeng bumbero naman nahirapan sa pag-apula ng apoy. Bukod sa masikip na daanan papunta sa warehouse ay nagkaproblema rin sa supply ng tubig. Madali ring nasunog ang mga nakaimbak rito. Nasa 35 fire truck ang kinailangang rumesponde. Umabot ng halos 4 na oras bago nakontrol ang sunog. Inaalam pa kung alin sa dalawang warehouse ang pinagmula ng apoy. Sir, info kung dahil ba ito sa paputok? We still conducting deeper investigation. This is a warehouse compound. So limited yung mga tao dito. Wala masyadong nagpapaputok dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hindi na holiday bukas, kaya back to work na. Nagsisibalikan na sa Metro Manila ang mga nagbakasyon sa kanilang mga probinsya. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Dagsa ngayong gabi ang mga uuwi sa mga terminal dito sa Cubao, Quezon City matapos magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Kabilang dyan ang pamilya ni Leopoldo. Mag-aalas 5 kaninang hapon, magsimula silang mag-abang ng bus. Tinarget namin yung 1 para wala masyadong tao. Kasi kung bukas baka marami na. Rush na. Sa Tugigaraw uuwi si Leopoldo matapos magbakasyon sa Caloocan. Pero dahil lampas kalahating araw ang kanilang biyahe, baka hindi niya muna papasukin ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Kasi another day na lang po papasok. Yung pagdating doon, kasi ang dating namin doon bukas ng mga alas 8. Kung makakaalis kami kagad ngayong gabi. Umuwi na rin galing bakasyonan sa Pangasinan ang mag-live-in partner na sina Mary Ann at Alain. Bitin. Medyo bitin. Pero kahit paano, okay din naman. Success din yung bakasyon. Dahil may pasok na sa January 2, posibleng mas dumami pa bukas ang mga pasaherong babalik sa Metro Manila galing probinsya. Pero ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sapat ang dami ng mga bumabiyaheng bus pagkatapos ng holiday season. Katunayan, extended din ang special permit ng ilan sa mga bus hanggang January 14. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, mga jeepney driver at operator na hindi sumali o bumuo ng kooperatiba bilang na ang araw ng pamamasada. Ilang sundalo ng Israel na nakikipagbakbakan sa Gaza, pinauuwi muna para raw sa ekonomiya. At rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. kasado na. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Unang araw ng taon pero posibleng huling buwan na ng pamamasada ng mga jeepney driver at operator na hindi bumuo o sumali sa kooperatiba para sa PUV modernization. Sa kabila niyan, tuloy raw ang kanilang laban. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Business as usual pa rin ang ruta na ito ng jeepney na biyaheng Tipas-Pasig. Ni isa sa 80 jeepney na tumatakbo sa rutang ito, hindi bumuo o sumali sa isang kooperatiba bago ang deadline kahapon. Ayon sa pinakahuling memo ng LTFRB, maaari pa naman silang makabiyahe hanggang sa katapusan ng Enero. Pero pagkatapos ito, ibibigay na sa iba ang kanilang ruta. Ito po sa ruta namin, talagang dito po may paninindigan kami na talagang hindi kami magkukonsolidate.
Dahil ang sinasaalang-alang namin dito ay yung aming mga prangkisa. Kahapon ang deadline ng pagbuo at pagsali ng mga operator ng mga pampublikong sasakyan sa mga kooperatiba at korporasyon ayon sa Office of Transportation Cooperatives. Simula noong Biyernes hanggang kahapon, 3 grupo ang nadagdag sa bilang ng mga rutang bumuo ng kooperatiba. Wala pang maibigay na datos ang LTFRB kung ilan pang operator ang nadagdag sa mga sumali sa mga kooperatiba. Pinoproseso pa raw ng LTFRB ang mga datos base sa mga nakuha nitong aplikasyon ng mga bumuo at sumali sa mga kooperatiba na nagtapos sa huling araw ng 2023. Pagkatapos ito, wala naman daw asahang ulihan. Pero yung mga operator na hindi sumali sa mga kooperatiba ay makakaasa makakakuha sila ng show cause order na hudyat na wala na ang kanilang prangkisa at hindi na sila maaaring makabiyahe. Nauna nang sinabi ng LTFRB na ibibigay nito sa mga kalapit na ruta ang karapatang bumiyahe sa mga ruta kung saan walang operator ang bumuo ng kooperatiba. Nangangamba naman ang mga pasahero sa epekto sa kanila kung kulangin ang mga pampublikong sasakyan. Katulad ni Merly na taga-Taguig at araw-araw sumasakay ng jeepney para makapagtinda sa Pasig. Hindi ko pa nga alam kung saan kami sasakay. Nangangamba rin ang ilang tsuper dahil hindi nakasali ang kanilang operator sa mga kooperatiba sa kanilang ruta. Sabi ng tsuper na si Mang Vic, walang nasabi sa kanya ang kanyang operator kung nakasali ito sa kooperatiba kaya hindi pa rin daw siya sigurado kung anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na linggo. Pag hindi nagsasali ang aming mga operator, wala na kami mga biyahe. Yung operator po namin, wala pa po siyang kilos. Pagka hindi sumali ang bus namin, ay wala na kami biyahe. Sabi naman ng OTC, hindi man sumali sa consolidation program ang ibang operator, hindi naman tuluyang mawawalan ng kabuhayan ang mga tsuper. So yung driver doon sa operator na hindi bumabiyahe, he will now have a chance na maging driver siya dun sa panibagong operator or cooperative. So ang tatamaan dito are the operators who are / businessmen, right? Pero yung drivers, they could still drive with a new cooperative. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagmahalang presyo ng LPG ngayong buwan, 3 pesos and 40 centavos ang dagdag sa kada kilo ng LPG na binibenta ng Petron. Katumbas po yan ng higit 37 pesos sa dagdag sa kada 11 kilogram na tangke. Ayon sa kumpanya, ang taas presyo ay dahil sa pagtaas ng international contract price ngayong buwan. Pero hetong pambawi para sa mga motorista, magpapatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis. 35 centavos kada litro ang tapya sa presyo ng diesel. 10 centavos ang rollback sa gasolina, habang 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Epektibo po yan alas 6 ng umaga bukas. Bumuelta ang South Korea sa mga banta ni North Korean leader Kim Jong-un. Ayon sa SOCOR Defense Ministry, doomed o tiyak na mapapahamak si Kim kung aatake sa Seoul. Nitong weekend ang ipahayag ng NOCOR leader na wala nang aasahang reunification sa Korean Peninsula. Kasabay niya ng utos ng North Korean leader na ihanda ang nuclear weapons. Para raw ito sa pagtatanggol sa kanilang puwersa sakaling manubok ang South Korea at kaalyado nitong Amerika. Sinisiri ni Kim ang Amerika na siyang nagpapalala raw ng tensyon. Sa ngayon, pinamamadali na raw ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang paggawa sa missile defense system sa tulong ng Amerika. Panabla ito sa nuclear at missile attacks. Pinauuwi ng Israeli Army ang kanilang reservists na dineploy sa Gaza para sa giyera kontra Hamas. Gagawa raw sila ng panibagong taktika para di maapektuhan ang kanilang ekonomiya. Narito ang report. Sa halip na fireworks, pinalipad na missiles ng Hamas ang nagpaliwanag sa himpapawid sa Gaza ilang oras bago ang 2024. Ang mga animoy paputok, target ni patama sa kalabang Israel. Hanggang umaga ng mismong bagong taon, walang awat din ang Israeli forces sa pambobomba sa Gaza. Sunod-sunod tuloy ang dagundong ng mga pasabog.
Tila New Year's resolution ng Israel ang mas agresibo nilang pag-atake, partikular sa Central Gaza kung saan umaatikabo ang digmaan. Gamit ang mga handheld na kanyon, inasinta ng Israeli Army ang mga gusali para masira ang mga pinagtataguan ng Hamas. Sa inilabas ding body cam footage, ipinakita ang pagsuyod sa underground na kuta ng mga militante. 12 ng Hamas daw ang arestado riyan. Maging mga combat dog, trabaho pa rin kahit 2024 na. Katuwang sila ng mga sundalo sa paghahanap sa mga armas at bombang itinatago ng Hamas. Kasabay ng pagtindi ng airstrikes at ground operations, sumama na ang Israeli jet sa pagpuntirya sa Central Gaza. Sa Khan Yunis, wala ring ligtas na matabunan ng guho ang ilang residente gaya ng lalaking ito. Kahit pabilang na lang sa kamay ang mga nakatayong gusali, sa dami ng mga sibilyang nadadamay, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mas magtatagal pa ang giyera. Hindi raw sila titigil hanggat hindi ubos ang Hamas. Sa kabila ng pangako ng mas matinding opensiba, inanunsyo ng Israeli Army na pauuwiin na nila ang ilang army reservists nila na nasa Gaza. Para raw ito sa kanilang ekonomiya at paghahanda sa mga hakbang ng militar ngayong 2024. Magkakaalaman na kung sino ang mas matikas ngayong kumpirmado na ang inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kinumpirma yan ni Pacquiao sa isang mixed martial arts event sa Saitama, Japan. Sinabi ng boxing icon na ready na siya at excited nang maka-rematch ang American boxer. Ngayong 2024 raw ikakasaang big fight sa Japan. Wala pang pahayag ang kampo ni Mayweather. Unang nagharap ang dalawa noong 2015 kung saan natalo si Pacquiao via unanimous decision. Susunod, lalaking nasa kasarapan ng bahikipag-inuman sa pagsalubong sa bagong taon, tinambangan, patay. Naging isang sanggol na ipinanganak ngayong January 1 sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital na katanggap agad ng regalo. At alamin ang mga exciting part ng 2024 para sa fans ng K-pop pa more. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Tinambangan ng isang lalaki na ikipag-inuman habang sinasalubong ang bagong taon sa Carcar City sa Cebu. Ang suspect, posibleng nakaaway ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Duguan at tadtad ng bala ang bangkay ng lalaking ito sa harap ng tindahan sa Barangay Perelos sa Carcar City, Cebu. Kinilala ang biktima na si John D. Laugan, isang dating overseas Filipino worker. Nakikipag-inuman siya kasama ang ilang kaibigan habang sinasalubong ang bagong taon. Nang dumating ang riding in tandem at pinaulanan siya ng putok ng baril. Yung bumaril yung yung backrider. Tapos bumaba din yung driver, tumira din, kaya nga dalawang klase ng empty shell ang na-recover doon sa area. Sinigurado talaga na mapin-down nila yung biktima. Bakas pa ang dugo sa sombrero ni Laugan na naiwan sa harap mismo ng tindahan ni Genevieve. Friend ko yun, lagi siya umupo dito, lagi siya nagtatambay, nagkukwentuhan kami. Kanina shock lang ako kasi nawa ako sa kanya kasi bakit siya pinaril? Wala naman siyang problema. Kabilang sa tinitingnang motibo ng PNP sa krimen ay kung may nakaaway ang biktima. Kasi based on interview namin doon sa parents, meron daw nag-threat. Sabi yung parang nasabi ng parents na may threat yung anak niya. Patuloy pang pinaghahanap ang mga suspect na riding in tandem. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Red Velvet o pamilya? Yan ang pabirong tanong na trending online matapos makisaya ni na Irene, Sulji at Wendy sa New Year's countdown sa Taguig. Nasa frontline ng balita yan si Brian Basa. Monster talaga sa sayawan sina Red Velvet Irene at Sulji. At
At sino bang hindi mai-in love sa boses ni Wendy? Wendy na yan eh. Kung kayo ay Revelove at ang online ng K-pop girl group na Red Velvet ang makakasama nyo sa last day ng 2023 at first day ng 2024 sa BGC sa Taguig, aba ang tanong, Red Velvet o pamilya? Minsan lang sila nandito so dapat sulitin na. Bawi na lang ako sa pamilya ko. Bawi na lang tayo. Sorry ma. Don't worry ate, hindi ka namin i-judge. Support kami sa'yo, basta pwede bang walang mang-iinggit? Sabi nga ni Irene ng Can't Buy Me Love na si Maris Racal na fan din ng Red Velvet, mamalasin this year ang mga nang-iinggit sa kanya. Say niya yan sa mga nagtatag sa kanya sa concert ng K-pop group. Gusto pa raw dalhin ni Maris si Wendy sa La Union. Bukod sa Red Velvet, nag-perform din sa New Year's Countdown sa 5th Avenue ang mga world-class Pinoy artists gaya ni na Ellie Buendia, KZ Tandingan, Adi, at Zach Tabudlo. Iba ang jamming sa Taguig sa pagpasok ng 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Narito naman ang mga exciting part ngayong 2024 sa K-pop. Isa na dyan ang planong album ng Red Velvet para sa kanilang 10th anniversary sa August. Wala pang ibang detalye dito, pero sa inang member nitong si Irene, meaningful ang album na ito para sa kanilang fans na Revelove. Maglalabas din ang bagong single sa February 1 ng isa pang K-pop girl group na Baby Monster. Ang title, Stuck in the Middle. Sa April naman sila magkakaroon ng first mini album. Sa mga Pinoy elf naman dyan, bibisitahin ulit tayo ni Super Junior member Yi Sung para ito sa first solo concert niyang Unfading Sense. This Saturday na yan sa New Frontier Theater sa Quezon City. At speaking of 2024, ngayong taon din lalabas ng military sina BTS members Jin at J-Hope. Binati rin ang Happy New Year ni Jin ang kanilang fans sa isang video. Sa letter naman ni J-Hope, sinabi nitong may gift siya sa mga army para sa kanyang pagbabalik. Stay tuned para sa kanilang upcoming projects. Abangan, nag-iisang New Year baby sa Fabella Hospital sa Maynila, may hatid agad na buena sa kanyang first-time parents. At ang literal na bagong chapter sa buhay ni Angelica Panganiban. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Bagong buhay ang naghihintay sa daan-daang bibi pawikan sa Sariaya, Quezon. Sabay-sabay na pinakawalan sa Tayabas Bay ang nasa 382 na olive ridley turtle. Inilabas sila mula sa mga batya na ginamit bilang incubator. Tuwang-tuwa ang mga volunteer at residente habang papunta sa dagat ang mga pawikan. Itinuturing na critically endangered o nanganganib ng maubos ang mga ito. Literal na the married wife na ang aktres sa Angelica Panganiban matapos itong ikasal sa huling araw ng 2023. Sa kanyang Instagram post, kilig na kilig at todo smile si Angge sa wedding photos nila ng asawa niyang si Greg Homan. Finlex din niya ang kanilang wedding ring in her white bridal dress. Sa Los Angeles, California sila ikinasal. Present dyan ang ilan nilang showbiz friends gaya na Kim Chiu at Bella Padilla. Caption naman dyan ni Angge, patuloy na manalig at maniwala sa pag-ibig. Na-engage sina Angelica at Craig noong Setyembre. May baby na rin sila na si Amela. Para naman sa ating pabaong pampag-good night, nag-iisang New Year baby ang isinilang sa Fabella Hospital sa Maynila.
Saktong alas 12 ng hating gabi kanina, ipinanganak ni Ronaline Concepcion ang isang healthy baby boy na pinangalanan niyang si Jaden Rayleigh. Labis ang saya ni Ronaline na isang first-time mom. Answered prayer daw ito para sa first-time dad ding si John Michael Dizon. At dahil New Year baby, binigyan ng regalo ng Fabella Hospital ang sanggol tulad ng mga damit at iba pang gamit pang baby. Hiling naman daw ni Mommy Ronaline para sa anak, lumaking malusog, matulungin, magalang at may takot sa Diyos si Baby Jaden. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Edling Gawa ko po si Mean Los Baños. Magandang gabi.